Hi everyone! So today we will be discussing about the locus of practice, direct and indirect, with regards to cybercrime. So dito po sa report namin, malalaman natin kung ano nga ba yung tinatawag nating cybercrime, ano na ba yung mga crimes and laws na connected dito, and tutukuyin din natin kung ano nga ba yung role or yung help na may bibigay ng isang social worker pagdating sa mga cybercrime cases. We are the presenters for today's video. I'm Jasmine Satore, together with my partner, Ms. Ramsel May Tolico. Let's define first what is cybercrime. So, cybercrime, ito daw po yung mga crimes na nagaganap sa loob ng cyber world. Crimes in which a computer is the object of the crime. So, yung mga personal computers natin and other digital devices, including laptops and cellphones, ayan daw po yung mga ginagamit na tools for cybercrimes. So, mostly po sa mga cybercrime cases are hacking, phishing, spamming, and child pornography. Why cybercrime is a problem today? So, cybercrime is one of the huge problem nowadays dahil nga yung technology natin is advancing every day. So, napaka-advanced and napaka-high-tech na ng technology na mayroon tayo ngayon. Nasa sa atin na lang kung in what way natin gagamitin and pag-aaralan yung advanced technology na mayroon tayo. Kung sa mabuti ba or sa masama. But, the problem is, kaya lumalaganap yung mga cybercrime cases is hindi lahat tayo nakakasabay sa kung gaano kabilis nag-a-advance yung technology natin. Hindi lahat tayo yung mga tinatawag na tech-savvy or yung mga taong maalam pagdating sa mga modern technology, no? And also, yung security measures din kasi na meron tayo to protect us as a users of technology is hindi din ganun kabilis nakakasabay. So, ang tendency, most of us, especially yung ating mga parents, sila lolo't lolo, nagiging weakness nila yung hindi pagsabay sa modern technology, no? Sila kasi yung mga common victims of cybercrime. Kaya marami na i-scam, na hack, no? Especially nung nag-pandemic, diba? Panay gadgets tayo, panay internet lang. So, panay post, panay share, panay order online. So, nakapagbibigay tayo ng mga personal informations natin. So, according to research, tumaas daw yung mga cases ng cybercrime that time. Next, what is cybercriminals? So, cybercriminals, ito yung mga experts, yung mga taong may adequate digital literacy skills, yung may mga kakayahang makapag-access ng mga personal informations or account ng ibang tao. So, they took advantage sa pamamagitan lamang ng mga digital devices and ng technology, no? Mostly dito yung mga IT kasi napag-aaralan nila yung regard sa mga database, yung mga dark web, may kakayahan din silang gumawa ng fake account and fake website na pwedeng makapag-commit ng mga cybercrimes. Some of the major cybercrime cases in the Philippines are, so according to research, cybercrime in the Philippines from year 2020 to 2023 includes, first, child trafficking of Filipino girl children. So, dito sa cybercrime case na to, pumapasok yung sex tourism involved sa mga menor de edad, no? Yung mga nagla-live streaming ng mga child sexual abuse. So, gumagamit sila ng mga digital devices and other child sexual abuse materials to commit cybercrime, no? Kagaya na nakikita nyo sa picture. So, ilan sa mga popular na crime na connected dito is yung child pornography and child sextortion. Sinasabi ding 27% of trafficking victims are children worldwide and 2 out of every 3 child victims are girls. Tragically, yung bansa natin yung pang-rank 1 in the world of cybersex against children of any nation and pang-rank 4 in the world in terms of countries with the highest number of prostituted children. Sinasabi din sa survey na kalamitan daw na dahilan kung bakit nag-i-increase yung cybersex dito sa Pilipinas is because, una, yung pagkakaroon ng easy access to the internet. Pangalawa is yung extreme poverty and yung desperation by parents na may high level of English fluency. No? Pag pinagsama-sama yung mga factors na yun, madali silang makahanap ng customers kung saan magbabayad si customer na malaking halaga para makapanood ng mga batang pinagsasamantalahan online, no? So, that's the sad reality na meron tayo dito sa Pilipinas. Next is online scam. So, online scam is one of the major cybercrime case nowadays na meron tayo dito sa Pilipinas, no? Especially nga nung nag-pandemic dahil napakarami nating time noon magagadgets and mapipindot-pindot lang, no? So, yung mga scammers, dun talaga sila nag-boom nung mga panahon na yun. So, sabi din sa survey na kaya daw maraming Filipinos ang nai-scam is because we respond too quickly daw, no? Mabilis daw tayong mag-respond, no? Yung most of us daw yung mga hindi nagbabasa, click lang ng click, no? Bigay lang ng bigay agad ang mga personal informations nila. So, mali yun, no? Ugaliin natin lagi munang intindihin, no? Mag-observe kung ano ba yung mga nilalaman nung
website, kung tumitingin man tayo ng website or mag-order tayo online, no? So, maging matalino tayong users ng technology para hindi tayo ma-victimize ng mga scammers or other cyber criminals, no? Kasi yung mga scammers na yan, favorite nila yung mga taong easily believe in false promises, no? Yung mga taong madaling maniwala, no? Yun yung mga favorite nilang mga victims. So, tayo bilang pinag-aaralan natin tong gantong topic, aware na tayo sa mga galawan nila. So, we will not tolerate them to victimize us. Tama? So, magagamit natin to para makapag-share din or makapag-spread ng mga gantong informations para yung mga ibang tao is maging aware din sila na okay, ganito pala yung mga dapat kong iwasan and dapat kong gawin para makaiwas sa mga cybercrimes. Next is cybersecurity breaches in financial sectors. So, very common in hacking, phishing, and ransomware attacks. So, according to the Bank of International Settlement Research, the financial sector is the most targeted by the hackers, no? So, bukod sa mga healthcare sector, nabalitaan niyo naman siguro yung naganap na pang-hack sa PhilHealth last year, di ba? So, pinaka-targeted daw ngayon ng mga hackers is yung mga financial sectors like yung mga bangko, yung mga other financial businesses na yung mga nag-handle or nagmamanage ng mga large amount of financial data. So, ayun yung mga may init sa mata ng mga cyber criminals, no? Yung mga monetary gain sectors, no? So, yung financial sectors and yung healthcare sectors, ayun yung mga pinaka-targeted. Ilan sa mga motivation ng mga hackers is una na yung money, no? Number one motivation nila yan. Second is yung mga sensitive and personal informations or data, no, ng mga financial and healthcare sectors. Ayun yung gusto nilang makuha, no? Na-attract sila sa mga ganyan. So, favorite targeted nila is yung mga mortgage, yung mga lending, yung mga investment or insurance company, and other financial businesses, no? So, dun ngayon papasok yung phishing attempts and ransomware attacks. So, for example, sa isang insurance company, they typically collect and process large amount of personal data or informations ng kanilang mga clients and customers para ma-provide nila yung mga needs ng kanilang mga kliyente, no? So, those kind of personal informations and data are valuable sa mga cyber criminals, no? They can use those for creating accurate phishing attempts or yung pagsasagawa ng mga fraudulent activities. Kung saan si hackers magsisend sila ng mga suspicious links, no, via messages or email sa kanilang victim. And then that link will lead to fake websites, no, that will trick users to provide their personal informations like yung bank account informations nila. And then pag nakuha na ni hacker and ni phisher yung bank account information ni victim, dun ngayon papasok si ransomware attacks. Sa ransomware attacks naman, dito naman yung pagte-threaten or pagba-blackmail kay victim na ide-destroy or i-share yung kanyang bank informations, no? Or worse, ibebenta sa dark web. So, ganun yung mga tactics ng mga cyber criminals nowadays. So, syempre, si victim, ang epekto sa kanya or ang impact sa kanya ng pagiging biktima ng cybercrime is madedepress siya, magkakaroon siya ng anxiety. So, may negative impact yun sa mental health, physically, no, emotionally ng isang tao. Next is cyberbullying. So, Filipino youths experiencing wider form of cyberbullying. So, ito naman yung isa pa sa pinaka-major cybercrime cases na meron tayo dito sa Pilipinas, kung saan ginagamit natin yung advanced technology natin sa maling paraan, no, or makapanakit or makapinsala ng ibang tao. So, sa pamamagitan ng pagpo-post, pag-share, pagpapakalat ng mga masakit na salita, mga fake informations, mga pagbabanta, or pagbibigay ng mga negative messages or content sa isang tao. So, very common to ngayon sa mga different social media platforms, kung saan malayang makapang-insulto at makapanakit ang ibang tao laban sa atin, no? So, ayun yung sinasabi ko kanina na lahat tayo may easy access sa internet or sa technology na meron tayo ngayon. Kumbaga, nasa atin na talaga kung paano natin ito gagamitin, no? And pag-aaralan, no? Kung sa mabuti ba or sa masama.
Madali na lang kasi ngayong makapanakit, no? Or magkalat ng mga fake informations, lalo na kapag may kaaway tayo, no? So, sa simpleng pagpo-post lang natin, may negative impact na agad yun sa buhay ng isang tao, no? So, sana maging aware din tayo sa mga batas na nangangalaga sa mga biktima ng mga ganitong klaseng cybercrimes, no? Especially sa cyberbullying, no? Ako bilang isang kabataan, nasasaktan ako kapag meron akong kapwa kabataan na nagagawang makapang-insulto or makapang-destroy ng pagkatao ng isang kabataan. No? Dapat tayong mga kabataan ang nagtutulong-tulungan upang mapaayos or mag-spread ng awareness and positive impact ng technology sa ating buhay. Dahil hindi rin naman biro yung epekto ng gantong klaseng mga pang-aabuso sa isang tao, no? Yung ibang nakaka-experience ng gantong mga klaseng crime is hindi nila kinakayanan yung psychological, emotional, and physical abuse, no? Na nararanasan nila that will lead them to commit suicide, no? Or pwedeng mapariwara yung buhay nila, maging lonely sila, no? Ayaw na nila halubilo sa ibang tao, nababawasan yung self-esteem nila, or yung sa eskwela naman, kapag ka cyberbullying ka or nabully ka, maglilid yun sa mawawalan ka ng gana mag-aral, magdadrop ka na lang. So yung kinabukasan ng isang tao naapektuhan dahil sa simpleng cyberbullying or pagpo-post mo lang ng isang masakit na salita laban sa isang tao. So, yun yung nakakalungkot, no? Isa rin yun sa sad reality ng pagkakaroon ng advanced technology, no? So, dapat talaga maging matalino tayong user ng technology para hindi rin tayong makapanakit or pinsala sa buhay ng ibang tao dahil ayaw din naman natin mangyari yun sa atin. Next is some ways to prevent or to avoid becoming a victim of cyber crime. So, as a member of the community, we have a responsibility to prevent being victims by cybercrimes in our own little ways. First is avoid using public networks. So, yung mga may hilig pong kumunik sa mga public internet dyan or maki-hotspot, mag-iingat po tayo, no? Huwag po tayo basta-basta kukonek, lalo na sa mga pampublikong lugar, no? Kasi hindi lahat ng free mabuti. No, yan kasing mga pre-wifi na yan, mga unsecured network yan. Pag sinabing unsecured, madaling mapasok ng mga hackers and mga scammers. So, kapag napasok kayo ng mga hackers and scammers, makakakuha sila ng mga personal informations nyo. So, make sure to avoid, as much as possible, avoid using public networks. Is avoid using public computers for sensitive businesses. No, for example, ikaw ay gagawa ng isang transaction, a business transactions. Kunyari, o-order ka online or magbabangko ka. So, as much as possible, wag mong gagawin yan sa mga public computers. Bakit? Kasi, malaki yung possibility na yung naunang gumamit sa'yo ng public computer na yun is naglagay ng isang software or program, no, sa computer kung saan pwede niyang i-record or i-save yung mga ginagawa mong transactions sa computer, no? So, yung mga password na type mo, yung mga personal informations mo, makukuha niya yun, no? So, make sure na kung gagawa tayo ng mga personal businesses natin, sa mga personal computers na lang natin gawin or sa gadgets para din makaiwas or maging makasigurado tayo na secured yung ating mga personal informations and account. Third is, do not give out your password. So, always make sure na yung ating password is secured. No? Napakahalaga ng mga password sa ating mga accounts, guys. So, wag tayong basta-basta magla-login sa mga devices ng ating mga kasama or ng ibang tao. Dapat yung mga accounts natin sa personal devices lang natin yan nakakonect, no? So, for example, or for instances, ikaw ay nasa labas or nasa galaan, ayan, mas kapanipaniwala, nasa galaan, tapos ngayon, syempre, kailangan mong update sa iyong mga parents, no? Sa mga magulang mo kung nasan ka na ba. Ngayon, ang nangyari is na-lowbat ka. So, ngayon, deadbat. Wala ka, hindi ka makapag-update. So, dalawa lang yan. Possible mong gawin. First is,
yung hihiram ka ng gadgets ng kasama mo para makapag-login ka ng account mo at makapag-update ka sa parents mo. Second is, possible na maghanap ka ng mga convenience store na merong pagcha-chargeran, no? Pwede rin yon. Pero ang pinaka-common kasi na ginagawa natin is, syempre yung una, no? Yung makikigamit tayo ng devices sa mga kasama natin. So, makikihiram tayo ng cellphone or anumang gadgets yan. And then, ilalagin natin yung ating account, no? So, sa pamamagitan ng makakapag-update na tayo sa ating mga parents na, ganito, pauwi na ako. Pero, make sure din, no? Lagi sana natin tatandaan na kapag ginawa natin yung ganong action is, ilalag out natin yung ating mga accounts, no? Para hindi tayo nabibigla na, nahack ako, na-scam ako, or whatsoever, at chuchuchua, blah, blah, blah. Kasi, tayo rin ang mapipinsala or magkakaroon ng damage, no? Tayo rin maaapektuhan sa mga actions na ginagawa natin, no? So, wag maging makakalimutin. Number 1 rule yun. Wag maging makakalimutin kapag makiki-online ka sa mga ibang devices na mga kasama mo, no? So, simple lang naman, i-log out mo para hindi sila magkaroon ng access, no? Without your permission sa iyong mga account. Lastly is, avoid downloading unknown applications. So, yun nga, yung technology or yung internet natin is napakadali niya lang gamitin, no? Or kung gugustuhin mong mag-download ng mga applications, ang gagawin mo is search mo lang yung gusto mong applications and then i-download mo and then i-install mo lang. Ganun lang siya kadali. Pero sana maging mapanuri tayo. Magbasa, intindihin muna natin. Kasi minsan obvious naman na hindi kilala unknown yung site or yung sources ng mga pagda-download natin ng applications. Kailangan lang natin i-check, no? Kasi mostly yung mga unknown sites na yan, sila yung mga nagdadala ng mga viruses, no? Sa ating mga gadgets and sa ating mga accounts, no? So, pag nangyari yun, maapektuhan yung ating mga personal informations, tama? So, ugaliin natin laging mag-observe, no? Magbasa para hindi tayo mabiktima ng mga cyber crimes, no? So, mga simpleng bagay, sa mga simpleng ganong paraan lang, sa mga gantong paraan lang, makaka-avoid na tayo, makakaiwas na tayo sa mga cyber criminals, no? Para rin hindi nila tayo ma-take advantage ng, ganito to, ganyan, ganun. So, maging matalino tayong user ng technology. So, ayun lang naman yung mga little ways na pwede nating gawin and lagi dapat nating tandaan, no? Para rin sa secure ng ating mga personal informations and accounts, no? So, proceed naman tayo ngayon sa mga cybercrime laws na i-discuss ng aking partner na si Miss Ramsel May Tolico. Thank you! So hi, I am Ramsel May Tolico and I will discuss about the different cybercrime laws. So the first law is the Cybercrime Prevention Act of 2012 or the RA number 10175, an act defining cybercrime providing for the prevention, investigation, suppression, and the imposition of penalties, therefore and for other purposes. So ang batas na ito ay para protektahan ng mga individual laban sa different crimes sa internet tulad ng cyberbullying, hacking, at online scams. Isa rin sa halimbawa ng paggamit pwedeng kasuhan ang isang tao kapag nagpakalat sila ng maling impormasyon sa isang tao or nanira sila ng reputasyon nito. Pwede silang kasuhan under RA 10175. Isa rin yung sa hacking, yung mga pagpasok sa mga computer system without permissions, online libel, which is yun nga, pagpapakalat ng hindi tamang informasyon or nagsasalita ka ng masama against dun sa taong yun. And yung identity theft, yung pagkuha ng or yung pagiging poster, pagkuha ng mga pictures sa internet tapos ginagamit mo yung picture na yun para magpanggap na ikaw. Then yung online scams, yung ginagawa na nagme-message sa mga tao para makahingi ng pera. Yung ganun. Next is the Data Privacy Act of 2012 or Republic Act number 10173, an act of protecting individual personal information and communication systems in the government and the private sectors, creating for this purpose a National Privacy Commission and for other purposes.
So, ang RA 1073 naman, o Data Privacy Act of 2012 ay para protektahan ang karapatan ng mga individual sa kanilang personal information and personal data. Layunin nito na tiyakin na ang mga organization agency na nangolekta at gumagamit ng kanilang mga personal data ay sumusunod sa mga patakaran at pamantayan upang mapanatili yung rights nila or yung privacy rights ng mga tao. Or in simple words, para hindi malik. So, kailangan may consent na may-ari yung information and kailangan alam din nila kung saan ito gagamitin. Para, kailangan din na tiyak o tama yung ibang information na ibinigay nila. Next is the different sectors or organizations na nagpo-protect sa cybercrime. First is the DOJ or the Department of Justice. Ang DOJ ay pangunahing ahensya ng gobyerno na nagtataguyod ng pagpapatupad ng mga batas laban sa cybercrime. At nagbibigay ito ng suporta sa mga hakbang upang mapanatili ang seguridad at integridad ng online na kalakaran sa bansa. Isa sa isinasagawa ng DOJ ay yung investigation tungkol sa mga nagaganap na kaso ng cybercrime at paghahain ng kaukulang demanda patungkol sa mga to. Next is yung NBI. Katulong ng DOJ, ang NBI at PNP na rin, upang masolusyonan ng mga sangkot sa cybercrime. Ang NBI naman ay, kung ang DOJ ay maghain ng demanda, ang NBI naman ay may karapatan sila na magsailalim ng investigasyon patungkol sa kaso under ng cybercrime at kabilang dito ang pagtukoy din ng suspect. Nasagawa sila ng forensic analysis at sa digital na information. Ang forensic analysis ay yung pagsusuri ng emails, chats, computer files na pwede maging isang digital evidence para matukoy kung sino yung suspect. Next is yung sa PNP. And kagaya nga na nabanggit ko, katulong niya yung NBI and DOJ para mag-protect at So, kagaya nga ng binanggit ko na ang PNP ay katulong din ng NBI and DOJ. Ang Philippine National Police naman, sila yung nangunguna sa pagpapatupad ng seguridad sa bansa laban sa cybercrime. Next is yung CICC. Ito naman ay isang ahensya na nagbibigay support sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang pinagkaiba lang ay ang CICC ay walang direktang kapangyarihan sa pagsasawa ng investigasyon o pag-aresto, hindi kagaya ng sa NBI and DOJ. Next is the roles of social work in terms of cybercrime. First is yung preventive role. Tayo mga social worker kasi, pwede tayong magturo or magkampanya tungkol sa mga panganib ng cybercrime at ang mga pamamaraan upang maprotektahan ang sarili laban dito. Maaari tayong mag-organize ng mga seminars, workshop at iba pang mga activities upang magbigay ng kaalaman sa publiko tungkol sa mga online na banta at krimen. Next is yung sa counseling. And aside from seminars, pwede rin tayo makatulong sa pamamagitan ng pag-help sa kanila emotionally and psychologically. Pwede tayong tumulong sa pag-handle ng trauma at pag-recover mula sa mga pinsalang dulot ng online na krimen.